Ito ang day 4 ng aming NXT Luzon North Loop gamit ang NXT Storm XR at magsisimula ang araw namin dito sa Tuguegarao City, Cagayan. Kagabi nakapag-charge na kami sa Robinsons Tuguegarao habang nagpapahinga pero hindi na kami nag-full charge dahil ngayong umaga ay dadaan tayo sa NXT e-bike Tuguegarao kung saan libre ang charging basta NXT ang gamit mo. 2 kilometro lang ang layo ng NXT e-bike Tuguegarao mula sa tinuluyan namin at hindi naman masasayang ang aming paghihintay sa pag-charge ng aming mga gamit na Storm XR dahil meron din kaming ilang hihintayin na gustong makakita sa personal ng NXT Storm XR. Nung dumating nga sila ay kitang-kita sa kanilang reaksyon ng excitement lalo na nung nasubukan na nila itong i-drive. Pagkatapos naming ma-full charge, tuloy na ulit ang aming biyahe at ang target namin ngayong araw ay ang Sanchez Mira, Cagayan na may layong humigit kumulang 160 kilometers. Karamihan naman sa kalsada na madadaanan namin ay patag, may konting ahon pero hindi naman gaanong matarik. Kaya chill ride lang muna kami at 50 to 70 kilometers per hour ang aming takbuhan para tipid sa battery lalo na't may dala kaming gamit sa top box at side panniers. Sa biyahe, sinalubong kami ng maliwanag na sikat ng araw ngunit malamig pa rin ang hangin. Sa pagkakaalam ko, Tuguegarao ang pinakamainit pag summer pero ngayon buti na lamang at malamig. Tahimik ang paligid kasabay ng tahimik na electric motorcycle na gamit namin. Hindi rin gaanong traffic, siguro ganito talaga kapag nasa probinsya ka. At habang tinatahak namin ang mahahabang kalsada, nakakatawang isipin na sa buong biyahe namin wala kaming iniiwang usok dahil pure electric ang gamit namin. May ilang nakasabay din kami sa daan na sinubukan ang bilis ng Storm XR pero hindi rin sila nakaabot. Pagdating naman sa Arco ng Gataran, huminto kami saglit para magpicture. May mga ilang simbahan din kaming nadaanan at hinintuan at sa ilang stops namin may mga taong lumalapit, nagtatanong at na-amaze sa electric na gamit namin. Pati nga mga bata na engganyo na rin sa motor na walang tunog. Kaya nagbigay na rin kami ng stickers at nakipagkwentuhan sa kanila kahit saglit lang. Bago makarating ng Sanchez Mira, dadaanan muna namin ang Arco ng Aparet, isang mahalagang stop para sa mga nagno-North Loop dahil ito na ang dulo ng Luzon. Sa puntong ito, nasa halos 100 kilometers na ang natatakbo namin at below 50% na ang battery namin. Kaya kailangan pa naming magtipid sa baterya hanggang makarating kami sa Sanchez Mira na meron pang layong 60 kilometers. Pero kung sakaling malobatan kami, wala namang problema dahil kahit ordinaryong outlet lang sa bahay, pwede namin gamitin pang charge. Ilang minuto lang mula sa Arco ng Aparet, nadaanan namin ang Camalanyugan Bridge, isang mahaba at modernong tulay na nagpapadali ng biyahe sa lugar na dati tinatawid lang gamit ang bangka. Talagang maaaliw ka at malilibang habang dumadaan dito dahil sa ganda ng tulay na to. Pagbaba ng tulay, kita pa rin ang lawak ng Cagayan River at dito na rin magsisimula ang mas mahabang straight roads. Dito mo mararamdaman ang tunay na performance ng NXT Storm XR. Smooth na smooth pa rin ang power delivery niya kahit may kabigatan yung dala kong mga gamit at para naman sa efficiency, ang sweet spot namin ay nasa 45 to 60 kilometers per hour. Dito mo makukuha ang balance ng speed at tipid sa battery. Throttle discipline lang ang susi at hindi kailangan laging sagad at hindi rin kailangan laging mabilis. Sa mahahabang kalsada, isang piga lang sa throttle at binibitawan na namin para hayaan na mag-freewheel ang gulong para sa mas mahabang range. Kapag may mga ahon, ramdam pa rin naman ang torque at tuloy-tuloy lang na hindi nahihirapan. Sa mga kalsadang pababa naman, diskarte na ang labanan. Bitaw sa throttle at mag-freewheel o di naman kaya ay mag-regenerative braking sa pamamagitan ng pagpindot ng preno o pag-i-sports mode. Sa ganitong diskarte, nadadagdagan nito ang range mo. Sa aming biyahe, may pagkakataon na lumalakas ang hangin. Isa rin tong factor sa battery consumption. Kaya ang technique ko, steady lang ako at iniiwasan ko ang biglang pagpiga ng throttle para maging mas efficient ang ride ko. Dito sa Luzon North Loop, hindi ito tungkol sa bilis kundi ito ay laban ng range control at disiplina sa pagmamaneho. At dito ko napatunayan na ang NXT Storm XR hindi lamang pang city. Kayang-kaya rin itong makipagsabayan sa long ride. Kayang-kaya kang dalhin sa dulo ng tahimik pero siguradong aabot. At pagdating nga namin sa aming tutuluyan ngayong gabi, nag-charge na agad kami dito habang kumakain kasabay na rin ng pahinga sa magdamagan. Bukas ay panibagong pakikibaka dahil babiyahe tayo ng maaga papuntang Lawag, Ilocos Norte hanggang Bican, Ilocos Sur. Kita-kits tayo sa day 5 ng ating NXT Luzon North Loop. Hanggang dito na lang muna mga ka-electric. This is Evia Hemoto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. Ride safe, keep safe mga ka-Eviahe.